Hello guys, pag-uusapan natin ngayon yung sign na may kalokohan na ginagawa ang iyong partner. Yan, yan. So, panoorin natin dito based kay Kuya Mel. Kung ano yung masasabi niya sa at mapapayo niya sa ating mga kapwa OFW na nandito sa Hungary. So, panoorin natin kung ano yung mapapayo niya guys. Parties, ang panloloko ng partner. Yeah, Well, panloloko ng we're partner. living in the end times. Talagang palakas na ng palakas ang kampon ni Satanas para sirain ang bawat pamilya at maging magulo at lumapit sa mundo hanggang sa may uwi niya sa impyerno. So, ngayon, I pray for you na maayos ang relationship nyo. Okay? Ngayon, ano ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakukuha ng partner nyo na maghanap ng iba? Una, of course, dahil nagsawa siya. Nagsawa siya sa'yo. Yan, nagsawa siya sa'yo. Yun yung unang tip niya. Ayan yung unang sign. Nagsawa siya sa'yo. Kumbaga naghanap na ng iba dahil nagsasawa na sa'yo. So, panoorin natin yung additional info niya. Nagsawa siya, maaari sa ugali mo, maaaring nagsawa siya sa lasa mo, ganun talaga buhay. Nagsasawa ka kasi lalong-lalo na kung nakafocus ka lang sa physical or sa material na bagay. Mamaya, sasabihin Yan, tamang-tama yan, physical tsaka material, lalong-lalo na yung material. Siyempre, pag material, kagaya ng pera, ng mga gamit, alahas, lagi yung pinag-aawayan. Dahil hindi naman ano yan eh. Kaya nga kayo nagpakasal para sa inyong sarili at para ayusin nyo lagi. ko mong sikreto para mag-long lasting or para, alam niyo, mas maganda yung relationship. Okay? Ano pa yung mga ilan na dahilan? So, hindi siya nakokontento maari sa comfort mo, sa kung paano mo siya alagaan, Yung pangalawa, lalo-lalo na't hindi siya nakokontento sa lasa mo, sa performance mo, sa sex, ganon. And sa mga bagay na yun, wala ka nang magagawa. Choice niya yun, buhay niya yun, and you cannot control him or her. But you can control yourself kung ano yung dapat na gawin mo or yung approach mo. Next, number 3, maaaring dahilan. okay, number 3 natin. Natukso siya. Yung iba dahil sa nakipaghinuman, kaya natukso ng mga Karamihan ng mga ganyan, mga OFW, nakipag-inuman, natukso, tinukso ng kaibigan, kaya nagkakaroon ng gusto dun sa ibang tao. Tsaka mismong kaibigan or yung mga kababaihan doon, yung kalalakihan doon, yan, tama yan, matukso. kuya. Well, hindi ako nakiki-agree, pero sinasabi ko lang. Kapag si Satanas ang nag-work at binulungan yung isang babae na lumapit ka doon at tuksuin mo yung asawa ng ganito na lumalapit sa Diyos, na anak ng Diyos, ay talagang malaki ang possibility na matukso yung partner mo. Kasi yun ang trabaho nga ni Satanas eh. Ang tukso kasi kung hindi mo ito samahan ng panalangin, lalong-lalo na mga kalalakihan na malakas ang hatak ng flesh or laman, ay talagang matatalo ka kung by your strength lang labanan. Through prayer sa mga bagay na yan, okay? And number 4 na maaring dahilan din kung bakit nakukuha niya na magloko ay dahil sa revenge. Maaring nasaktan mo siya, maaring nagawa mo din yun sa Yan, isa rin yan. Kumbaga yung babae, halimbawa sinasaktan mo, siyempre gaganti yan. O kaya yung partner niya gumawa rin ng kalokohan, gaganti rin siya para magpantay lang kayo. kanya dati, meron ka ding kabit na dati, kaya gusto niya mag-revenge. Gusto niya ipamukha sa'yo, iparamdam sa'yo yung feeling or yung naramdaman niya dati. Although marami pa, pero ito yung ilan sa major na dahilan kung bakit naghahanap yung partner natin. Ngayon, ano nga ba or paano mo malalaman na meron siyang ginagawang kalokohan or meron siyang kabit? Number 1, parati siyang galit sa'yo or nangaaway or baka ayaw ka pang tabihan sa kama. Palagi siyang walang gana sa'yo, lagi siyang naiinis kapag nakikita ka, palagi siyang naiinis kapag nakakausap ka. Why? Kasi meron siyang iba na inaasikaso, meron siyang iba na hinahangaan, merong ibang laman yung kanyang puso. Ganon kasi, ang puso ng tao isa lang. So, hindi mo maaring mahalin ang dalawa. Either, i-hate mo yung isa or mahalin yung isa, or mahalin yung isa, i-hate mo yung isa. So, maaring meron siyang ibang mahal, kaya hate na hate ka. Lagi siyang galit sa'yo. Lagi kang inaaway para meron siyang dahilan na umalis sa bahay, meron siyang dahilan na kasi ganito, meron siyang relasyon ganito kasi nangaaway ka, ganito kasi. Yun pala yung escape room niya eh. Yun pala yung escape niya para makapunta sa iba. So ito yung isa na pinakamalaking sign that there's something wrong, na meron siyang tinatago, na meron pala siyang kabit kapag palagi siyang Tama yun. Halimbawa, inaaway ka niya, gumagawa siya ng dahilan para makatakas sa iyo. At yung pagtakas niya na yun, pupunta siya dun sa partner niya. Kaya yan yung minsan iniisip na nung kabit na
pag-awayan kayo mag-asawa para makuha niya rin yung atensyon ng magiging asawa niya. galit sa'yo. Palagi siyang walang mood sa'yo. Palagi siyang naiinis sa'yo. At palagi ka pang inaaway. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Number 2 He daw. always wants space. Wag kang makukulit. Ganito, wag ka nga. Even literally na space sa kama. Ayaw niya masyado mong kinukulit, masyado mo pang kinakausap. Or yun nga, malagi siyang nainis sa'yo. Gusto niya ng space, gusto niya ng makadistansya muna sa'yo, even physically. Kung mag-asawa kayo, gusto niya nang lumayo sa'yo. Bakit? Hindi yan makakadiskarte kapag palagi mo siyang kasama. Space din sa cellphone niya. Ayaw niya na masyadong pinapakailaman yung phone niya. Ayaw niya masyadong Ngayon, speaking of phone, siyempre pag mag-asawa na kayo, open na kayo sa lahat. Dapat nakikita rin ng isa, yung partner mo, nakikita rin isa yung ginagawa mo. So pag may tinatago ka, siyempre hindi mo papahawak yung cellphone mo kasi mahuhuli ka. pakialaman yung social medias niya, yung mga privacy, sabihin niya privacy. Ako, delikado. Medyo magdalawang isip ka, okay? Maaring gusto niya ng space so that yung space na yun na binibigay mo sa kanya, ilalaan niya sa kabit niya. Proceed na tayo sa number 3. Seloso or selosa siya. Alam mo ba na kung sino ang may kalokohang ginagawa, sila yung seloso or selosa? Bakit? Kasi alam nila yung kalokohan na ginagawa nila. Meron nga yung iba na akala mo kung sinong kagwapo. Kasi meron siyang ibang tinisdiskartean, meron siyang kabit. Tapos akala mo naman na talagang loyal or faithful siya sa'yo. Kasi kung makapagselos, kung makapagbintang, ay akala mo sobrang linis. Alam mo, yun yung isang sikreto na sign na meron talaga siyang tinatago pag seloso or selosa siya. Kasi ginagawa niya yun eh. Ginagawa niya mismo yung kalaswaan, ginagawa niya mismo yung kalibugan, ginagawa niya mismo yung mga diskartehan na yan. Kaya na-associate niya na ikaw ay meron kang ginagawang kalokahan, although wala naman. Medyo magdalawang isip ka dyan, kaibigan. Okay? Number 4. Nagbago siya. Ramdam mo yon. Sa relationship kasi daw, Siyempre pag nagbago na isang tao, ramdam mo yun lagi, magkasama kayo forever. O kaya sa tagal niyo pagsasama, malalaman mo yung ugali ng asawa mo kung nagbabago na o hindi. habang tumatagal yung relationship ay medyo nagsasawa na kayo, normal lang yon, okay lang yon. Pero I mean yung nagbago dito is merong sobrang laki na pinagbago sa kanyang buhay. Yung trato niya sa'yo, kung paano ka i-approach, kung paano ka kausapin, kung paano ka, alam mo yun, paano ka lambingin, paano ka, ramdam mo na sobrang nagbago siya, na hindi siya yung tulad ng dati. Meron naman yung nagbago ng konti pero inaayos niya, iba po yun. Kaysa yung nagbago na parang wala siyang pakialam kung maayos man o hindi yung relationship niyo. Bakit? Meron siyang naka-ready na destino. Kahit totally masira pa yung relationship niyo. Kahit sa isang ay wala yung relationship nyo, it is okay lang sa kanya. Why? Kasi meron siyang ibang destino. Ramdam na ramdam mo yun na nagbago talaga siya. Okay? So ito yung 4 na maaring sign. Sapat na to na sign. Makikita mo to talaga kung meron siyang kabit or meron siyang iba na kinababaliwan or alam mo yung kalokohan na ginagawa. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Napakahalaga na alam mo yung dapat mong gawin sa mga situation na ganyan. Although sobrang hirap. Pero kailangan mo ng concrete na decision, concrete na mga plans pagdating sa mga ganyan. Number 1, silence. Tumahimik ka lang eh. Bakit parang ang layo? 'Di ba kasi kapag So, yung idea ni sir na sinasabi yung silence, kailangan mo magmuni-muni, isipin, ano ba yung pagkukulang mo, ano ba yung kailangan mong gawin dapat, ano ba yung paraan ko para maayos kung ano man yung pagkakamali ko at pagkakamali ng partner ko. Kaya alaman mo, hindi aawayin mo, i-confront mo siya kay ganito. Alam mo ba na ang mga merong ginagawang kalokohan ay sila mismo ay aware. Sila mismo ay meron nararamdaman nila kung alam mo or hindi. Alam nila na alam mo pero tumahimik ka lang. Sila na mismo ang matatakot. Sila na mismo yung maku-curious, magdadalawang isip or magkakaroon ng question sa kanilang isip na bakit kaya to tatahimik to. May takot sa kanila na baka meron kang gagawin na danger although wala naman. So maaring sila mismo itatama nila yung kanilang ginagawa. Although sobrang hirap nito, kaibigan. Ang hirap tumahimik sa mga situation na ganyan. Pero kung kaya mo ang self-control, tumahimik ka lang. Pero make sure na aware siya, na aware ka sa kanyang ginagawang kalokohan. Or ipaparamdam mo na alam mo yung kanyang ginagawa. Pero hindi mo siya inaaway, hindi ka nagagalit, kundi tumahimik ka lang. Ngayon may takot sa'yo na baka tuluyan siya, mas lalo na yung ginagawa. In the first place, ginawa na niya. Okay. Ano pa bang hahabulin mo? Yung natitira sa kanya? Wala kang makukuha na natitira sa kanya kasi in the first place, andun na siya. Kung gusto mo siya nakunin, dapat buo. Hindi yung tira-tira lang dahil pagmamayari mo siya. Okay? Silence is the best na pinakagawin mo. Basta aware siya. So, number 2 na dapat mong gawin ay let him be. Give him space kung kailangan niya. Kung gusto niya ng space, it's okay. Go. yung okay din yan. Kumbaga,
Pabayaan mo siya hangga't magsawa siya at maramdaman nung kapartner mo nagkaroon ng kabit na isipin din niya na mali ang kanyang ginagawa. Bigyan mo siya ng space, hayaan mo lang siya kung ano yung gagawin niya sa buhay. Alam ko naman, natatakot ka naman. Siyempre, alam mo na sa space na yan, ay yun yung panahon nila ng kan. It's okay. Kasi wala ka namang magagawa eh. Kahit naman na, sige, pigilan na kita. Sige, i-try mo na pigilan. Tingnan mo gagawa at gagawa yan ng paraan para lang makalabas, para lang magkaroon ng space. So, sige, bigay mo lang yun sa kanya. Alam mo ganito kasi ang rules pagdating sa relationship. The more na kinukulong mo, the more na gusto niyang lumabas. Pero the more na pinapalaya mo, the more yan na gusto niyang mag-stay. Try mo kaya tong principle na to. Pero, hindi lahat ay gustong magpakulong kung pinapalaya. Yung iba gustong gusto na. Yun lang ang nagpapatunay na talagang buong buo yung loob niya na iwan ka. Kung kukunin na niya yon na chance para tuluyang mapunta sa iba. Ibig sabihin, 100.1%. So guys, yan yung magandang example ni Kuya ng mga tips para malalaman mo kung talagang may ginagawang mali ang iyong kapartner. So, sundin o kaya tignan at laging mag-research tungkol sa partner mo para mahuli mo kung ano yung ginagawa. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!